Hello po, magandang umaga mga brothers and sisters. Ito po ay tungkol sa 10 kitungin na napagamot, napagaling ng ating Panginoon sa Kristo. Tandaan natin na noong araw ang kitong ay pinandidirihan dahil masyado itong communicable disease. Kaya mismo ang kitungin pinalalabas nila sa kanilang muog, sa bakod, upang hindi makapanghawa. At hindi lang yon, kinukonsider ng mga Hudyo na ang kitungin ay sumpa, karamdaman na binigay ng Diyos, na maring hindi sila ang may kagagawa ng kasalanan, kung hindi pati yung kanilang mga ninuno, na sa kanila lang inabot yung pagbisita ng sumpa ng Diyos. Kaya nung si Kristo ay napadako sa kanilang lugar, ay nakita ng 10 kitungin na dumarating ang Panginoong Kristo na napabalita na marami ng karamdaman ang napagaling, pero hindi sila lumapit dahil natatakot sila na makapandirihan sila at sumama sa maraming tao at sila ay pagtabuyan. May discrimination kasi nga po considered as communicable disease ang kitong. Kaya ang ginawa nila, sumigaw na lamang, tama-tama na marinig ng Panginoon ang kanilang sigaw. Panginoon, pagalingin mo kami, tulungan mo kami. At ito naman po ay narinig ng Panginoon habang sila naglalakad. Hindi po lumapit ang Panginoong Kristo sa kanila para hipuin, para aluhin, para kausapin. Sinabi na lang, sige, magpatuloy kayo sa inyong lakad kung saan kayo tutungo. Yan ang sistema. On that moment, nakaramdam sila at nakaranas ng kagalingan sa kanilang karamdaman. At ayon sa kwento, aktual na kwento ito, hindi parabula. Ayon sa kwento, tuluyang nag-alisan yung siyam, isa lang ang bumalik kay Kristo upang magpasalamat. At hindi pa siya Hudyo. Siya po ay considered as hintil dahil hindi sila kasama doon sa piniling bayan mula sa angkan ng mga anak at inapo na angkan ni Abraham. Sila po ay taga Samaria, kaya Samaritan siya, considered as pagano o hintil. Sila po ang bumalik kay Kristo upang magpasalamat, nanikluhod upang magpasalamat. Ang tanong, ano nangyari doon sa siyam? Bakit hindi sila bumalik at magpasalamat? Marami pong haka-haka na pwede nating ipasok dito. Pwede po masyado silang excited dahil sa tagal ng panahon, siguro ang iba sa kanila since birth mayroon na sakit na ganon, tapos biglang nalinis lahat, nabago yung kanilang balat, napaayos yung kanilang katawan. Kaya siguro sa excitement, naisip ng magmalaki, magyabang doon sa maraming tao, bumalik sa kanilang pamilya, at nakalimutan na ang pagbalik sa Diyos, sa Panginoon upang magpasalamat. Pwede rin naman na ang iniisip ng siyam ay Hudyo ako, mayroon ako sense of rights na mapagamot dahil si Kristo ay Hudyo. Tungkulin niya, kung siya nga ang propeta, ang magaling na magagamot, na gamutin ang anumang karamdaman ng kanyang kalahi, ng kanyang kaangkan. So nararapat lang na gamutin nila kami dahil Hudyo kami. Itong kaisipan ay parang ganon din sa kasulukuyan. Tulungan ka ng gobyerno, ang iba sa atin ay hindi ka nagpapasalamat dahil sabi, tungkulin yun, tulungan kami. Buwis namin ang ginamit din nyo. Tungkulin ninyo na magserbisyoan kami. Kaya minsan ang iba, bakit ka magpapasalamat sa gobyerno? Bakit ka magpapasalamat sa mayor, sa kapitan ng barangay, sa presidente ng Pilipinas? Tungkulin na natulungan tayo. Kaya dapat hindi tayo magpasalamat pag tayo nakatanggap ng tulong. Isipin mo lang kaisipan na ganon. So sa halip na magpasalamat, magpakumbaba, at sabihin na natin magtanaw ng utang na loob, doon siya nagkaloob sa atin, ay ang pride ang umiiral. Alam naman natin ang pride ay yan ang pangunahing dahilan kung bakit si Lucifer
ay nag-rebelde laban sa Diyos. Dahil akala niya, kaya niya ang Diyos. Kaya niya tumbasan o lagpasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo po. At maaari din na naisip ng Siyam na mayroon akong sense of pride. Dahilan sa hindi lamang sa Hudyo yung nagpagaling sa amin, kung hindi yung kanyang awa na binigay sa amin kaya kami gumaling, itungkulin niya. Nabigyan kami ng awa dahilan sa humiling kami sa kanya Ang sinasabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan the righteous heart na humingi ka ng tulong sa Diyos at magdasal ka, tiyak papakinggan ka. So, inangkin nila yung kanyang biyaya dahilan sa humiling sila sa Diyos. At ang paghiling nila sa Diyos ay yung kagalingan ng kanilang kitong. Pero pansinin natin yung nag-iisa na hindi pa Hudyo, siya po ay hindi piniling bayan. Kung hindi kasama sila sa mga taong labas ng angkan na tinatag ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Judah. Hindi po sila. Kaya kinonsider sila na hintil. So, alin ba ang dapat natin sundin? Doon sa isa na nagpapasalamat o mapagpasalamat na puso, o doon sa Siyam na salip na magpasalamat, iba ang binigyan ng pansin, nagyabang at nagkaroon sila ng pride na hindi kami magpapasalamat, saka na lang kung sakali may pagkakataon dahilan sa tungkulin naman niya, nagamutin kami. Isipin mo. Pero anong gusto ng Diyos? Anong gusto ng Kristo? Dapat tayo mapagpasalamat. Sa lahat ng bagay na ating tinanggap, maging sa mga bagay na hindi nating hinihingi, pero binibigay niya, dapat ipagpasalamat natin. Mula sa pagising sa umaga, sa pagpasok sa trabaho, hanggang sa hapon at pagtulog, maraming mga nangyayari sa atin na minsan hindi mo maunawaan kung bakit nangyari ito. Konektado ang lahat ng bagay, lahat ng pangyayari. Pero lahat ito ay ayon sa kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Dapat ipagpasalamat natin dahil ang Diyos na nakakaalam sa ating tinatahak araw-araw hanggang bukas ay patuloy na pinapadaloy ang ating buhay na hindi natin alam kung anong mamaya, ano ang bukas. Pero bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Malusog pa tayo hanggang ngayon. Kaya dapat tayo mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kahit yung problema na dumating sa atin, ipagpasalamat natin. Bakit? Parang test lang yan sa school. Paano malaman kung pasado ka kung hindi ka i-test? At may reward kapag pumasa ka. Of course, pasado ka sa grade 1 hanggang college dahil nag-test ka at pumasa ka. Ganun ang Diyos. Ang mga pagsubok sa ating buhay ay bahagi ng proseso upang may kintal sa ating kaalaman na ang Diyos ay patuloy na nag-obserba sa atin at patuloy tayo pinapanday para sa nalalapit na gusto niyang mangyari sa ating buhay, mayroon tayong kahandaan. Sa ating katawan, ayon sa siyensya, mayroon tinatawag na dalawang muscle. Yung voluntary muscles at involuntary muscles. Ano yung voluntary muscles? Yun, gusto mong lumakad, di lumakad ka, humakbang ka. Gusto mong manuntok, di suntok mo yung kamao mo. Gusto mong lumingon, di lumingon ka. Dahilan sa sinabi ng motor nerve natin na lumingon ka, lingon ka. Lakad, lakad ka. Yan po ang voluntary muscles. Pero ang involuntary muscles, yun po ang mga muscles natin na patuloy na gumagana kahit hindi mo gusto. Tulog ka nga tuloy-tuloy na pumipintig ang puso. Tuloy-tuloy ang ating utak na gumagalaw. Tuloy-tuloy ang mga senses natin na gumagalaw kahit hindi mo gusto. Kahit hindi ka payag, gumagalaw ito ng kusa. Yung ating mata, tuloy-tuloy na gumagalaw ang ating paningin. Lahat ito ay dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Sabi pa nga ng ibang kwento, diyan mo lang malalaman ang kahalagahan ng kalayaan pag nakakita ka ng isang taong pinupusasan at nakakulong.
Diyan mo lang malalaman ang kahalagahan ng kalusugan pag nakakita ka at nakarinig ka ng wangwang ng ambulansya at pumunta ka doon sa mga ospital kung ano nangyari sa mga may sakit. Doon mo lang malalaman ang maraming bagay na wala pala sa iyo, na nandun pala sa iyo pero hindi mo pinagpasasalamat pag nakakita ka ng mga taong kulang. Paningin. Paano mo malalaman na importante ang paningin at dapat mo pahalagahan kapag nakita ka ng bulag? Di ba? Paano mo malalaman na importante pala yung paa pag nakakita ka ng pilay? Paano malalaman na importante pala ang kamay kung putol ang kamay? So hanggang tayo buo, ang iba nga dispalinghado na pero lagi pa rin nagpapasalamat dahil ang Diyos hindi ka pababayaan Kulang ka sa mata, palalakasin naman sa iyo tenga. Kulang ka sa paa, ang palalakasin sa iyo mga kamay mo. Para makompensate ang kakulangan ng katawan natin, hindi ka pinapabayaan. Mapagpasalamat ka lang at sundin mo ang kanyang kalooban at hindi tayo mapapahamak kailanman. Mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon dahil ang pagpapasalamat ay pagtatanaw ng utang na loob sa nag-iisang Diyos na siyang tumitingin at nakakaalam ko ng dulo ng ating buhay. Kailanman ito, ano man ang dadaanan sa ating journey, siya po ang higit na nakakaalam. Tayo lahat bulag sa katotohanan ko ng mangyari. So tayo po ay nabubuhay sa patuloy na pagnanais na sana ang Diyos ay patuloy tayong alalayan, gabayan sa buhay, upang sa lahat ng pagkakataon na ating matanggap ang anumang biyaya, kahit yung hindi natin hinihingi, tayo po ay dapat magpasalamat sa Kanya. Pero kapag ikaw nagsisimba, dumadalo sa mga information sa anumang gathering sa tungkol pang religion at saka tungkol sa spirituality, marami tayong matutunan upang mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ito lamang po at magandang umaga sa atin lahat muli hanggang bukas. Thank you at good morning sa lahat.